Alright, welcome back sa isa na naman bagong video na gagawin natin ngayon dito sa ating online lending app na usapan. Ito ang inyong lingkod ka Johnny ng Johnny Tour TV at yan Johnny Depp, usapang utang, usapang wala. So mga ka Johnny, no, sa mga jobis po, please subscribe po, like, share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa online lending apps. So yun, medyo tanong ko lang, malinaw ba yung aking audio? Baka mahina na naman yung aking boses. Magkaroon na naman ako ng audio problem. Gusto ko kasi malinaw sa inyo at malakas yung aking hinahatid na mga mensahe at paliwanag para maintindihan ninyo na maayos kung ano yung mga nangyayari about sa online lending apps at kung ano yung pwede nyo gawin kung sakasakali kayo maharas at kung ano man. Ito yung may bagong chika tayo sa inyo mga kadyani, pero legit na talaga kung gaano kabastos talaga yung mga OLA agent na wala talagang pinapatawad na kahit na sino, kahit yung alam niyo naman na kahit yung mga walang utang, no? Hinaharas nila. Kahit yung mga bayad na, hinaharas nila. Kahit yung mga hindi naman nag-loan o nag-reloan ay hinaharas nila. Lalagyan ng pera kahit na hindi sila nakapag-direction ng apply. Pero ito how ironic lang mga kadyani na kung saan na ang CIC ay may pinost last August 16, 2024 about sa about sa abusive debt collection practices. Pakita ko lang sa inyo, hawak ko kasi ito isa. Okay, ito. Ito yung sa hashtag Ola about your rights. Okay, the CIC credit report and combating abusive debt collection practices na pinost ng CIC. Ito ay sa kanilang attorney rose from ranks and was able to work with 3 departments of EC and 1 special office, namely the Corporate Legal Department, the Office of the General Counsel, the Corporate Finance Department, the Market Securities Regulation Department, and now the Company Registration and Monitoring Department as Assistant Director of the Compliance Monitoring Division kasi nilalabanan nila ang abusive debt collection practices. Kung saan nagsama-sama nito mga iba't ibang klase ng mga departamento ng gobyerno at ng CIC at mga SEC at yung mga sa financing departments nagsama-sama para magkaisa para labanan ng alam niyo na yung mga unfair debt collection practices na ginagawa ng mga OLA. Ang problema, pati mismong page ng CIC o ng Credit Information Corporation ay nakaranas din ng harassments even sa comment section. Pakita ko sa inyo, ayan. Diba? How ironic na pati sila hinaharas yung kanilang empleyado. Ito sabi pakisabi kay natin yung pangalan ng tao para sa kanyang pribadong pamumuhay at sa kanyang pribadong pagkatao. Na empleyado nyo magbayad na kamo siya ng utang niya sa company namin ngayon na wag nyo konsintihin niyang sa pangmamodus niya. Di ba? Nag-post si OLA agent na naniningil ng utang. Pero hindi bilangget kung anong OLA. Loko-loko. Diba, maniningil kasi ng babayaran ng tao. Hindi ba naman talaga nag-iisip ng tama itong mga OLA agent na to? Sigurado, dami account. Alam naman nila yung rules and regulations ng mga pagka-mamaya ka sa social media. Siyempre, debt shaming, pasok din sa abusive debt collection practices o unfair debt collection practices na ginagawa nila. Ayan, very big example na kung saan wala talagang pinipili itong mga OLA na ito kung sino gusto nilang harasin at kung sino yung gusto nilang tawag doon, scam. Even kahit may utang, sige, eventually na, sige, lagi tawag doon, for the sake of arguments, may utang, sige, may utang na yung tao, hindi nakabayad agad. Maaaring nagkaroon ng problema, pero hindi naman sinabing hindi niya babayaran Pero bakit kailangang i-post ng OLA agent yung empleyado na yan? Actually, hindi pang tinakpan lang natin. Pero yung, kung legit na mapatunayan na empleyado pala ng CIC yon at di, syempre, matik hanapin yung info ng tao na yon, ng agent na yon. Sigurado mapapile sa NBI, mapapile sa PNP. At isa pa, yung PAOK ngayon masyadong medyo may gagawin na talaga mga susunod na mga hakba at kailangan nila ng tulong sa mga biktima ng OLA para sa due process na kailangan nila para makapag-file sila ng arrest warrant sa mga OLA o kaya mga search warrant na kailangan na i-update ko kaya sa susunod na mga videos natin bukas siguro. Nagpahinga akong 2 araw medyo pagod na pagod po ako sa trabaho, pasensya po. Gusto ko sana gumawa ng video nakaraan pero taga hindi kaya. Medyo masakit ang ulat ng katawan. Kaya pagod ako sa trabaho. Yun. Yan napapatunayan ng ibang mga vlogger, na ibang mga OLA vlogger, na yung mga OLA na yan, mapang-abuso talaga, mapagsamantala.
at kung saan kahit sino, wala silang inaanuhan talaga, wala silang pinipili. Ganyan katarantado, ganyan kaluko-luko yung mga ula na yan, na kung saan papahiyain ka, pero hindi na sasabihin, di ba? Parang again, parang unfair. Mamimilit ka, maniningil ka sa tao, di mo sasabihin ko ng ula. O, kung di man nabayaran, ba't di mo sampahan ng kaso? Di ba? Papahiyain mo pag napatunayan na hindi pala, kaya naman ibayad na pala yung tao, sinisingil mo. Tapos alam ng tao na yun kung anong ula niya, tapos isa lang yung ula niya, di ba? Di alam na agad kung anong ula ka. Kung anong ula ka pumapasok, kung anong ula ka nagtatrabaho, di ba? Kung saan kumpanya ka ng ula na ginagawa mo yung mga unfair debt collection practices na yan. Paano kung isang ula lang yan? Sabihin natin, sige, sample lang siguro baka nangailangan lang nakahiram sa isang ula kahit alam niya na nanghaharas. Ayun, napatunayan na yan. O di may ebidensya. Kapag nakuha yung URL mo at nahanap nila yung mga links, syempre medyo advanced na ngayon ng ating gobyerno. Kita mo kahit paano nakakahanap na sila ng mga nakatago at mga kung saan na mga pogo scam hubs na kahit na nasa bahay na lang ay natitrace ng NBI, natitrace ng PAOK. Di ba? Mag-isip-isip kayo bago kayo mangharas. Kasi sigurado pag nahanap nila yung address ng IP mo, so legit kang ikaw yung magtatakip towel. Maghanap kayo ng ibang trabaho mga ula agent. Yun lang ang payo ko sa inyo. Huwag niyo subukan na sirain yung sarili niyo, sirain yung buhay ng ibang tao, ibang mga nanghihiram sa inyo. Mapayo ko na sa inyo, maghanap na kayo na mas maayos sa trabaho. Pero kung talagang lihitin mo na sa inyo pagkatao yung pagiging balasubas, wala tayong magagawa ro. Siguro dapat makasuhan na lang. At para naman sa mga ula victim na nabibiktima ng mga yan, kailangan pa rin po natin yung due process na hindi natin pwedeng agad-agad na sabihin na ba't di pa rin na-read. Kasi kulang din tayo sa partisipasyon. Yung po ang isang pinakamalaking problema sa mga ula victim na kung saan complain lang ng complain. Ito real talk lang tayo mga ula victims. Walang mangyayari kung tayo mismo hindi tutulong sa gobyerno. Magpapaila ng complaint. Ano mangyayari? Like sa 24H peso, welcome back. Mag-ooperate na naman yan. Kasi yung complainant, malamang kapag hindi na nagpa-follow up do sa preliminary investigation, madi-dismiss lang yung kaso. Mabibinbil lang yun sa korte. Tapos yung mga sinampahan mo ng kaso, yung mga nireklamo mo, makakalaya lang din yung mga agent. Makakalaya lang din yung Chinese na amo nila. Maliban na lamang kung sa immigration, magpapile sila ng kaso doon sa Chinese na yun dahil nga sa illegal sila rito sa bansa. Yun. Tapos yung kung ang NBI magpupursige na kailangan kasi talaga ng mga ng mga ula witness, mga state witness para sa kanilang mga complaint, para sa susunod mga preliminary investigation. Pagbabatayan kasi ng korte yan, hindi kasi pwedeng agad-agad yung sasabi niya kulong agad. Hindi yun. May due process po tayo tinatawag. Kailangan po ng matitibay na ebidensya, matitibay na statement, matitibay na mga na kung saan talagang may mga pang-aabusong ginagawa itong mga to. Hindi po tayong isang snap lang po na parang kay Thanos. Yun na kagad ang gusto natin mangyari. Hindi po. Ang due process po natin ay mahigpit at kailangan na mabusising pag-iimbestiga para isampa yung kaso. Kaya yun na nakakalungkot lang isipin no, na minsan yung mga ula victim din. Hindi naman sa hindi ako galit na. Ako ula victim pero ginagampanan ko yung karapatan ko na mag-complain. Ngayon, dahil nga hindi naman nare-read yung mga narereklamo ko, wala akong magagawa. Kahit na gustuhin kong sunod-sunod ng pagpapile ng complaint, kung yung mismong ola na nautangan ko na hindi ko nabayaran, hindi man na-read, wala rin mangyayari kasi yung iba ang nare-read. Kaya like yung iba mga na-read last year, mga opera, zip peso, bali loan, lemon loan, di ba? Yun, mga na-read. Itong to, 24H peso, malamang nag-ooperate na ulit yan dahil wala nang balita, wala nang update about do sa 24H peso. Pero ngayon, itong CIC, kitang-kita naman sa CIC na meron nang haras. Sampal din yan sa kanila na CIC na maano rin ng mga ola na may matataas na interest. Di nakaranas yung empleyado nyo. Sana wag tayo magano. Kasi parang sa ilong na lang sa baba na lang nila maamoy niya naman na yan ebidensya na kahit empleyado nila. Baka nga sa SEC ganun din siguro sabihin lang, digma mo na lang, hayaan mo na lang. Kaya mangyayari diyan, magpapatong-patong lang talaga yung mga ula victim na kung saan mas marami magrereklamo. Kaya nangyayari, ayan, parang walang usad do sa ating mga ginagawa do sa mga pagko-complain ng mga ula victims. Ayan, CIC sana medyo magkaroon din ng iba pang aksyon mag-file na sila sa NBI siguro yung mismo na post na pinahiya nung ula agent niyan do sa CIC FB page nila, di ba? Sana magkaroon sila ng konting consideration na
sorry, may, may dumapo, na kung saan may empleyado sila na hinaharas, dapat magkaroon sila ng mas mahigpit na access dyan sa mga CIC nila. Tignan nyo, ang dami ako nakikita mga loan sharks dyan sa CIC, pero patuloy pa rin. Pati nga yung Reebok, di ba? Hindi pa rin natanggal. Baka nga yung Ola niyan is yung ano na yung Reebok na, pero nasa CIC pa, tapos ngayon hinaharas yung empleyado nyo. Medyo galaw-galaw naman din po, mag-file na rin po ng complaint. At tulungan na rin po ang ahensya ng mga gobyerno na kung saan magpa-follow up ngayon sa mga pag-raid, sa mga illegal na mga OLA at kahit naman mga SEC registered na gumagawa ng unfair debt collection practices, sana magawa ng paraan na mapatigil yung mga pang-aabuso ng mga online lending apps na yan. So yun mga kadyay, ito lang po muna tayo ngayon. Ito ang inyong lingkod ka Johnny ng Johnny TV at Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.